Dati ako nangangalakal at namamasura doon sa tambakan. Imposible namang umasenso yung mga nasa ganong klase ng kalagayan. Sobrang hirap din tumira sa squatter area. May sisigaw doon, buhos. Pag may dumarating na truck, mag-uunahan kami magkalkalan doon. At ayon sa pag-aaral, tumaas ang bilang ng mga batang lubog sa kahirapan. Ano hinahanap mo sa basura? Mga plastic, bakal, tanso. Basta pwedeng ibenta sa junk shop, yun yung ginto na para sa amin nun. Ganun pala ang buhay sa squatter, no? Hindi ka talaga mabubuhay kung hindi mo talaga gagalingan. Binabayaran ako ng 5 piso, 10 piso. Pag may nalaglag na gold, na kwintas, barya, or may nalaglag na importanteng bagay, pinapakaba sa akin sa kanal yun. Yung ganong kahirap na buhay, may inggit ka ba sa katawan doon sa mga kapwa mo bata nung araw? Hindi natin maiiwasan yun eh. Bata pa lang ako, alam ko na yung difference ng mayaman sa mahirap eh. Hindi mo ba nasisi mga magulang mo bakit ba ganito yung nangyari sa buhay ko? Malaki din yung tiwala ko sa sarili ko dahil sa kanya eh. Kasi kahit walang naniniwala sa akin, naniniwala siya na laging kaya ko. Lagi ko lang sinasabi na may ngiti, hindi na ito mauulit kahit kailan. Yayaman tayo. Malapit na. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. May makakasama tayong napakagaling na CEO na meron ng 100 branches nationwide dahil napakasasarap ng kanilang inihahain pang merienda, coffee shop and milk tea shop, pati mga burgers and pizza. Ang may-ari ng The Hungry Bar, ang ating bossing, Boss Jeff Lumuntad. Welcome, boss. Maraming salamat po sa pag-invite po sa akin dito, Boss RDR. Bago ka naging successful, bago ka nagkaroon ng maraming branches ng The Hungry Bar, kamusta ang buhay mo dati? Pinanganak ako ng hindi mahirap. Actually, sobrang hirap. Anak ako ng isang kasambahay at isang gwardya. Mama ko ay isang kasambahay noon sa Maynila at nag-decide naman siyang iwan ako sa probinsya namin sa Camiguin Island para doon muna paalagaan sa mga tito at tita ko. At doon naman ako tumira sa tabi ng tambakan ng basura. Dati ako nangangalakal at namamasura doon sa tambakan. May sisigaw doon, buhos. Pag may dumarating na truck, may bubuhos yung mga basura, mag-uunahan kami magkalkalan doon. Ano hinahanap mo sa basura? Mga plastic, bakal, tanso. Basta pwedeng ibenta sa junk shop, yun yung ginto na para sa amin nun. Magkano kinikita mo nun? 100 to 300 kada isang pangangalakal ko. That time, malaki na yun dahil nag-aaral ako nun, grade 3 up to grade 6 ko ginagawa yun. Bukod sa pamamasura, ako rin yung hinahanap ng mga tao doon pag may nalaglag na gold, na kwintas, barya, or may nalaglag na importanteng bagay, pinapakaba sa akin sa kanal yun. Binabayaran ako ng 5 piso, 10 piso para lang hanapin yung bagay na nalaglag doon sa kanal. Kasamang palad lang, kung hindi ko mahanap yung ginto, ang maabot ko lang sugat sa kamay, dumi sa kamay. Namuhay ka rin sa squatter? Yes, 2 beses ako nakaranas ma-demolish. Ganun pala ang buhay sa squatter, no? Hindi ka talaga mabubuhay kung hindi mo talaga gagalingan. Tama, kasi nung panahon na yon, nag-aaral ako. Lahat nung ginagamit kong uniform, hinihingi pa ng mama ko doon sa mga kapitbahay namin na pinagliitan eh. Kaya gumagawa ako ng paraan para makabili ako ng uniform ko at bag ko. Dahil sa pamamasura mo. Na-experience ko rin magpa-ending. Mahilig ako manood ng PBA nun. Madalas na walang tumatama sa akin. Extra income naman yun. Pambili ko rin ng brief, ng deodorant that time. Yung ganong kahirap na buhay, may inggit ka ba sa katawan doon sa mga kapwa mo bata nung araw? Hindi natin maiiwasan yun eh. May mangyayari talaga na bakit kami hindi mayaman. Pero nung lumaki ako, na-realize ko kung bakit pala nangyari sa akin lahat yun. At hinubog ako ng Diyos na pina-experience sa akin lahat ng hirap para pag dumating yung panahon, maka-inspire din ako ng iba at maituro ko rin sa mga anak ko yung mga pinagdaanan ko. Totoo yun eh. Yung laki ka talaga sa hirap, talagang iba ang grind mo sa buhay eh. Ibang-iba. Kasi kadalasan yung mga walang naranasan or konti lang yung naranasan na paghihirap, konting pagsubok lang gumigive up na sila. Ngayon, nung bata ka, nakakapag-aral ka pa rin na maigi. Pinag-aaral ako ng magulang ko sa isang public school sa Malabon. Ano pangalan eskwelahan? Epifanio Elementary School at Tugatog National High School. Sa school namin na yun, siguro mga 30 minutes lang umulan, baha na agad eh. Sobrang hirap din tumira sa squatter area. And then, ang mahirap lang para sa akin, nag-aaral ako sa Malabon pero nakatira ako sa Quezon City. Talagang napakalayo ng biyahe. Malayo. Dahil gigising ako ng alas 4 ng madaling araw, babiyahe ako ng alas 5, makakarating ako ng alas 7 na rin. Minsan nalilate ako. That time, athlete pa ako. Medyo mahirap yung schedule ko. Ganun pa man, hindi mo pa rin pinabayaan yung pag-aaral mo. Hindi, kasi sinabi sa akin nung mama ko, nung first year high school pa lang ako, na may chance ang hindi niya ako kayang pag-aralin pag college ko. In your college days, nabanggit mo na ikaw
kapwa atleta? Nung graduate ako nung high school, meron nakakita na potential ng pagiging athlete ko. Kinuha ko ng Colegio de San Juan de Letra noon. At least nakapag-aral ako ng libre, may kasamang dorm, at kahit papano may mga miscellaneous na rin kaming nakukuha noon. Varsity ka as? Track and field player ako noon. Paano naman yung experience mo dun sa Letran? Medyo mahirap din na maging student athlete. Gigising kami ng alas 4 ng madaling araw para mag-training mula Letran, Intramuros, papunta ng Rizal sa may Vito Cruz para mag-warm up lang. At dun kami magte-training. And then minsan, iikot kami ng mula Letran papuntang Mall of Asia, balikan, para mag-jogging lang. Mahirap kasi pagdating namin sa eskwelahan, alas 8 papasok kami. Natutulog na ako halos. Naglalaway ako sa desk ko habang nagtuturo yung professor namin. Nung college days mo, hindi ka nakapag-focus sa pag-aaral dahil kailangan mong i-maintain yung pagiging varsity mo. Parang gano'n na nga. Malungkot mang isipin pero halos nag-aral ako ng hanggang third year at hindi rin ako nakapagtapos. 20% lang ata ang natutunan ko. Dahil nga, kailangan mong i-maintain yung pagiging varsity level mo kasi wala nga kayong pera. Yes, kasi kapag mayroon kang mga subject na hindi mo na ipasa, pwedeng hindi ka makapaglaro at matanggalan ka ng scholarship. Medyo hindi lang talaga ako pinalad na makapagtapos dahil sobrang hirap. 5,000 na lang ang kailangan ko. Hindi pa maiprobad ng magulang ko dahil sobrang lugmok na lugmok talaga kami nung panahon na nag-aaral ako. Doon din ako nakapag-decide na huminto na lang muna sa pag-aaral. Nung huminto ka ng pag-aaral, anong ginawa mo sa buhay? Pumasok ako sa isang fast food restaurant. Gigising ako ng alas 6. Kahit basang-basa ka na ng ulan, kailangan mong pumasok doon on time. Tapos medyo hindi ganun kalaki yung sinasahod ko noon eh. Saan ka nagtatrabaho nun? Sa Chowking. Magkano ang sweldo nyo nun? 38 per hour. Tapos may OT kami na OTTY. Ilang taon ka nagtrabaho dyan? Tumagal lang ako ng 4 months noon dahil sobrang hirap talaga. And then, hindi ko nararamdaman yung sahod ko doon eh. Hindi mo ba nasisi mga magulang mo bakit ba ganito yung nangyari sa buhay ko? Dumarating tayo lahat sa ganyang sitwasyon eh. Kwento ko lang yung experience ko. Meron ako nakitang sale ng sapatos worth 1,200. Ma, merong isang sapatos dito 1,200 lang. Pinuntahan namin ng mama ko tapos umiyak ako noon eh. Bakit? Hindi namin binili kasi wala kaming pera. Bakit sinamahan ka pa rin ng nanay mo? Gusto niya lang sigurong sumuporta dahil nakita niya yung tuwa ko noon eh. Pauwi kami noon, umiiyak kami noon at sinasabi ko sa sarili ko na hindi na to mauulit kahit kailan. Ano yung pakiramdam na kahit salat kayo, kapos kayo, sinusuportahan ka pa rin ng mga magulang mo? Yun yung pinapasalamat ko sa magulang ko dahil sinuportahan niya ako eh. Kahit alam niyang nahihirapan ako, alam niyang pagod na pagod ako. Nung mga panahon na nagsusumikap ako na wala pa talaga akong resulta, lagi niyang sinasabi, "Nak, kaya mo pa ba? Nak, ayaw mo pa bang huminto dyan? Ayaw mo bang magtrabaho na lang?" Lagi ko lang sinasabi na may ngiti, yayaman tayo. Malapit na. Malaki din yung tiwala ko sa sarili ko dahil sa kanya eh. Kasi kahit walang naniniwala sa akin, naniniwala siya na laging kaya ko. So yung paniniwala sa'yo ng nanay mo, yun yung pinaghugutan mo ng lakas. Yes. Gaano ka-importante yan sa mga magulang na dapat ine-empower nilang anak nila? Sobrang importante yun. Dapat bilang magulang, tayo yung kauna-unahang maniniwala na magaling ang anak natin. At kahit mahirap ang buhay nyo, yun ang bit-bit mo ngayon. Yes. Kasi ako, lagi lang akong tinatanong ng magulang ko eh. Ano yung pangarap mo sa buhay? At kung ano yung sasabihin ko, naniniwala lang siya doon. Bakit siya naniniwala? Squatter kayo. Wala naman kayong pera. Imposible namang umasenso yung mga nasa ganong klase ng kalagayan. Bata pa lang ako, alam ko na yung difference ng mayaman sa mahirap eh. Kasi nung kasambahay yung mama ko, sinasama niya ako dun sa bahay ng amo niya. Yung mga anak, nabibili nila yung mga gusto nila, nabibigay. Minsan tinatanong ko yung sarili ko, bakit wala akong ganyan? Tumatak sa isip ko din, habang bata pa ako, kung ako naghihirap, dapat yumaman din ako. Katulad nila. So ibig sabihin, nag-asam kang yumaman dahil may nakita kang modelo. Kaya masipag ka. Tama. Afterwards, ano naging trabaho mo? Na-invite ako sa isang networking company at yun yung nakapagbago ng buhay ko. Anong masasabi mo tungkol sa networking experience mo? Tumagal ako sa networking ng 5 years. Aminado ako na hindi talaga ako yumaman doon. Pero bakit ito yung nakapagpayaman sa'yo? Ito kasi yung nakapag-realize sa akin na kung gusto kong yumaman, dapat magninegosyo ako. Doon din nakapagdagdag ng mga skills ko kung paano ako gumaling magbenta, matuto, makipag-usap sa tao. At doon din ako natutong magpaikot ng pera. Ginawa mong training ground ang networking. Ganun na nga. Nagbenta ako ng sabon, nagbenta ako ng panty liner, nagde-demo pa ako, nagbenta ako ng glutathione. Yung buong Divisoria na yun, inikot ko makapagbenta lang ng sabon at napkin. Bakit hindi ka nahihiya magbenta ng sabon, napkin o mga produkto na pambabae o mga produkto na hindi naman bagay sa'yo? Mas nahihiya kasi ako ng walang pera. Maraming iba, puro forma, puro dating, wala naman datong. Kasi nung nagbebenta ako, pwede akong kumita ng 500 sa 2 oras, sa 3 oras.
200, 2 oras? Yes, pero kung mas sipagan mo pa, yung 2 oras mo, gawin mong 4 na oras, edi pwedeng maging 1,000 yung kita mo. Anong kasunod ng ginawa mo? Nung time na huminto ako sa networking dahil kahit papano may mga opportunity na ako or marunong na ako magbenta, nakadiscover ako ng mga produkto na pwedeng mas malaki yung tutubuin ko. Ano yun? So nagbenta ako ng mga makeup naman nun. Kalalaki mo tao, makeup ang binibenta mo? Based sa research or nakita ko lang din na mataas yung percentage ng mga babae dito sa mundo. So ibig sabihin mas marami tayong pwedeng pagbentahan kapag babae ang market natin. Paano mo binibenta itong mga makeup na to? Nilalako ko siya sa mga malls. Basta kung saan may babae, nandun ako, nagbebenta. Nagde-demo ka rin ng mga lipstick tsaka ng mga makeup? Sinusulat ko dito sa kamay ko, mga pangkilay, blush on, yung mga lip tint, lahat yan, lip gloss. Yun yung napili ko at maganda rin naman ang kitaan. Kumikita ako ng 3,000 isang araw neto nun. 3,000 isang araw sa pagbebenta ng makeup? Yes, o higit pa. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Kalalaki mong tao, paano mo nasabing original at maganda tong product na to? Yung mga hindi naniniwala, binabalikan ko lang din ulit. Hanggang sa maniwala at maniwala. Consistency is the key. Yes. Hindi ka na tinatablan ng rejection. Sa dami na nag-reject sa akin, hindi na ako nakakaramdam ng sakit kapag nire-reject ako. Kasi galing ka nga sa squatter eh. Yes, dati na akong wala. Nakaipon ka nun. Wala kasi medyo may binabayaran din ako mga expenses nun. Meron akong ginagamit na sasakyan. Nakabili ka ng sasakyan sa pagbebenta ng makeup? Yes. Kaya lang nung pandemic, doon na nawala sa akin yung sasakyan na yun. Doon ka tumagal sa pagbebenta ng lipstick at makeup? Yes, 3 taon ako doon. Kahit papano, na susustain ko yung lifestyle ko, nakakapangupahan ako, nagbabayad ako ng tubig, kuryente, nakakapag-abot ako sa magulang ko. Ano yung pinakamalaking iniwan sa'yo na lesson ng pagbebenta mo dyan sa mga mall nung dumating yung pandemic na hindi ka na makakapagbenta? Kailangan mo mag-adapt din, depende sa sitwasyon eh. Doon ako nagpakahasa, mapalad ako dahil yung naging asawa ko, magaling din siya sa online at doon ako natuto sa kanya. Since hindi ka makapaglako-lako ng lipstick, makeup, mga kung ano-ano, ano mga binenta mo nun? Nagbenta kami ng gulay, nagdaing kami ng isda, kami dalawa ng asawa ko yung naghihimay nung mga tinik nung bangus and then tinitimplahan namin siya, binabalot namin siya sa plastic and then nilalako ko naman din siya that time. Allowed naman dahil essential siya eh. Hindi ka natakot sa COVID nun? Mas takot ako magutom eh. Mas natakot kang magutom kaysa mamatay. Yes. Di na po ka ng COVID. Wala naman. Meron lang nangyari na buntis yung asawa ko nun. Hindi kami makapag-check up. Manganganak na sana siya 1 buwan. Nabalitaan namin na hindi na humihinga yung baby namin. Bakit? Nawalan daw ng tubig sa tiyan. Sobrang lungkot. Ano pangalan ni baby? Si James Blue. At ako pa yung naghatid sa kanya papuntang Porinaria. Sinumpa ko rin yun na hinding-hindi na mauulit at hinding-hindi na ako mawawalan ng pera para matulungan ko yung pamilya ko. And then, ano yung mga kasunod na hakbang na ginawa mo? Andyan na naman yung nanay ko para sumuporta. Pinautang ako ng 5,000 para makakuha ako ng motor. Imbis na huminto kami, nagtayo kami ng business which is yun yung The Hungry Bar. Bumili ako ng blender, mangga, milk tea. Yung asawa ko yung nagluluto ng burger, siya yung nagsishake, tapos ako yung naghahatid sa mga customer namin. Nakadiskarte ka pa rin, no? Kung hihinto ako, magugutom kami at hindi ko matutuloy yung pangarap ko. Nagsisimula pa lang kami, nakikita ko na may kakaiba sa negosyong ginagawa namin. Malalaki ito balang araw. Yes, kasi ganun ako mag-isip eh. Paano kayo unti-unti lumakas pala? Bago kami lumakas ng todo sa online, nagkaroon kami ng 2 tao, nilalako ko pa rin yung mango shake sa palengke, sa terminal, hanggang sa lumakas kami ng lumakas, nakaipon kami, paggawa kami ng malit na store na nasa 8 to 10 square meter at doon kami nagsimula. And then, may mga nag-i-inquire na mag-franchise. Hanggang sa dumami na yung tumatangkilik. Yes. Ngayon, meron na kaming 50,000 followers sa FB page namin sa The Hungry Bar Maligaya branch. And then, palakas pa rin kami ng palakas hanggang ngayon. Ikaw yung taong sobrang palaban sa buhay eh. Wala tayong choice. Kailangan nating lumaban eh. Lahat ng klase ng hirap naranasan mo, hindi ba sumagi sa isip mo na baka pinanganak kang talunan? Minsan sumasagi sa akin eh. Nangingibabaw pa rin sa akin yung kailangan lumaban tayo eh. Nakikita ko na yung reason kung bakit ko pinagdaanan yun dahil pinapalakas tayo ng Diyos. Na yung pala yung maghuhubog sa akin kung ano yung magiging ako, kung ano ako ngayon. Na naranasan mo na yung tagumpay mo sa buhay, na naitayo mo na tong Hungry Bar. Ilang branches na ngayon? 100 na kami ngayon. Kumikita ka ng 1 million isang buwan. Parang ganun. Pero ako pa yung nandun sa stage na lahat ng kinikita ko, binibili ko ng equipment, pinapaganda ko yung office ko, nagbubukas ako ng bagong branch, komportable ang buhay ng pamilya ko ngayon. Na-imagine mo ba na ikaw yung dating basurero na ngayon kumikita ka ng maganda? Mas ginagawa ko siyang inspirasyon sa iba. Kung ako nagawa ko, alam ko kaya mo rin. Kung kakausapin mo ngayon, yung dating ikaw, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Jeff, tuloy mo lang yan. May mararating ka. Balang araw, ikaw na
yung susunod na Jollibee. Ano naman ang gusto mong sabihin sa asawa mo na hindi ka iniiwan at kahit namatay na si James Blue, ano ang gusto mong sabihin sa kanilang dalawa? Maraming salamat sa asawa ko na sobrang supportive. Hindi man naging maganda yung simula natin, sobrang hirap, pero ngayon sobrang tatag naman natin, sobrang lakas natin. At sa pamilya ng asawa ko na walang sawang sumuporta. Ano ang gusto mong sabihin sa nanay mo na never kang iniwan? Maraming salamat sa'yo. Ikaw yung unang-unang naniwala sa akin. Lagi mo akong ginaguide. Maraming salamat sa'yo, ma. Mahal na mahal kita. At gagawin ko lahat para sa'yo. At ano ang oportunidad na nag-aantay sa ating mga viewers ngayon? Gusto nyong kumita na maganda? Open po kami for franchise. And then sa lahat ng mga kahangre natin dyan, maraming salamat. Kung gusto mong kumain ng masarap na mga pagkain, punta lang kayo sa lahat ng branches ng The Hungry Bar. Yun lamang, maraming salamat. Ano yung pangalan ng page mo? The Hungry Bar for franchise. And then sa mga lugar nyo dyan, hanapin nyo lang yung The Hungry Bar dash area nyo. I'm sure magkakaroon tayo ng branch dyan sa lugar nyo. Okay, magkano ang franchising ng The Hungry Bar? With pizza package na to, 299,000. Mag-message lang po kayo sa aming FB page, The Hungry Bar for franchise. Ano ang mga produktong kasama doon sa franchise? Pwede ka na makapag-serve ng pizza, ng chicken wings, burger, Hungarian sausage, hotdog sandwich, milk tea, fruit tea, magkakaroon ka na rin ng coffee, ice and hot, etc. Napakarami namin produktong pwedeng i-offer. Cellphone number na pwede nilang tawagan. 0975-5410-130. Sa lahat ng gustong mag-franchise ng The Hungry Bar, kompleto recados na yan mga boss sa isang concept. At syempre, huwag ninyong kalilimutan din na i-follow ang kanilang Facebook page na The Hungry Bar Franchise and The Hungry Bar Maligaya Branch para sa mga inquiry ng inyong franchising. At syempre, bumisita na rin kayo sa pinakamalapit na The Hungry Bar sa inyong lugar para naman matikman nyo ang kanilang masasarap na produkto. Maraming salamat, Boss Jeff. Maraming salamat. At sa lahat ng mga nanonood, please do not forget to click that subscribe button and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. And available na rin po si Boss RDR sa Spotify. Muli, makita-kita tayo sa susunod na episode ng RDR Talks. God bless sa inyo lahat. Thank you so much.